Kaya kamu man mag-andam ta sa oras na day kamo naguhuna maabot an aki kan tawo. Ang word na tatawan ko nin doon ang word na oras. Kang nakaaging November 10, excited na kuta na kami. Kan gigibuho na installation and establish kan parokya ni Father Ian. Kaya lang nagbagyo, kaya na change, na liwat. So pagbisita ni Bishop, pag-establish kan parokya kan Santo Niño, ginibo na the next week. Habang adumang kami, habang si Father Ian piga-install bilang first parish priest, namatiang ko yung ugma, arug mangunyang kaibahan ko ang mga padi. Pagkakailibahan kami, iba ang namamatian na ugma, pero bigla akong namundo. Tanagirumduman ko si Father Joey. Pigahapot kumanso sa diri ko, inanuman daw kay ito si Father Joey, kan siya piga-install siring man pigagibong parokya and Mary Queen of the Angels Parish dyan sa Bigaa. Ang first parish priest po dyan si Father Joey. Ako sana ang nagsunod. Ako na po ang assign dyan sa Bigaa. Kaya nauugmaman ako na uya yung mga taga-Bigaa from Calabniga, ng Valencia, Santo Domingo, adyan nahiling ko. Mas na-inspire ako na mag-share kan sa kuyang refleksyon. Kaya kan kasubago bago kami magpunta uya, naghapit kami kay Father Joey. Inibahan ako kan mga nakahiling talaga kay ito kan pig-install si Father Joey as first parish priest yan sa Bigaa and pagibo kayan bilang parokya. Pagkatapos mi na responso, pigbilang ko subakante. Sabi ko, ma'am, initabi ang mga bagandi. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi, harikaan, Father! Sabi nga, natatakot ako. Ini si Father Joey, sinundan ni Father Orlando Tatel, si saingo niyan ang nasa Bigaa. Bakong ako, ma'am, harikayan magtaram! Sabi ko, data aram ang oras. Namatean ni Father Joey, susayang eagerness na magserbe, namatean yung pag-ataman dyan sa parokya sa Bigaa. Ini, sa kuya man na naprobaran, kaito pa, dakul nang nagtatabang dyan kay Father Joey sa Bigaa. Imbitaran ako ni Ate Claire, Ate Ning, Ate Beth, nag-istorya sinda na kaito pa, si Father Joey, talagang grabing plano niya dyan sa parokya as first parish priest. But all of a sudden, aram takon ano ang nangyari sa iya. Nag-abot sa iyang oras. Kaya kan binilang ko subakanting nitsong aduman sa sementeryo, sabi ko sa mga kaibahan ko, data aram an oras ta. Kaya kay puhan na perming preparado. Uyo sa Ebanghelyo, kamuman mag-andam. Ang word na oras, it appeared 10 times sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa Greek and sa Latin, ora, it refers to time. Past, present, and future. Pero pighiling ko, so kahulugan ka ini sa Jewish culture. Ang tataramon sa Jew, sa Hebrew, Sha'ah.
related sa word na yom or day. Igwanin dagdag sa kultura nin mga Hudiyo an pinaapod na oras. When they use the word oras, it doesn't refer only to time, but it refers to something divine. But sabihon, yaon dyan ang presensya nin mahal na Diyos. Kaya ang isishare ko ngunyan po, kung paano kita mag-andam sa satuyang oras, kung kita maatubang na sa mahal na Diyos. Igwa akong tulong points na gusto ko lang i-share ngunyan kung paano kita maging andam. Enot, we will always be prepared if we are aware of our vulnerability, of our limitations, of our weaknesses. Kita bilang tao, aramta ang buhay fragile. Kaya habang kadasay kami duman kay Father Joey, sabi ko, si Father Joey, inimbitaran pa niya akong mag-bike, inimbitaran pa niya akong mag-exercise, tapos tuturuan na ako kung paano diet. Sabi niya, di na ako ga-rice. Talagang grabe ang pag-ingat niya. Pero nabigla kami. Itong nangyari sa iya. Human life is indeed fragile. Kaya kaginayo na ako unta an sa tuyang limitasyon, an sa tuyang sitwasyon bilang tao na bagutang kapot an sa tuyang buhay. Ikadua, mas nagiging andam kita, not only if we are aware of ourselves, of our limitations, but we are aware of God's presence. Ang mahal na Diyos, yaon. Ang presensya nin mahal na Diyos, mahihiling sa tulo. God is present before, God is present now, and God is present in the future. God came, Jesus came into the world, past. Jesus is with us now, present. Jesus will come again, future, past, present, and future. Yaon ang mahal na Diyos. Kaya but sabihon, kung pigi-isip ta na yaon ang mahal na Diyos, presente ang mahal na Diyos, there will always be transformation in our lives. Ini ang yaon duman si kaduang babasahon hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang pangapudan ni Pablo sa mga taga-Roma, isulut nindo ang kagurangnan si Jesucristo. Kaipuhan na talikdan ang giboning diklom, isulut an armas kan liwanag. Haleon, lingawan ang kauragan, karigsukan, pagdaraog-daogan, asin iba pa. Pagbagong buhay. If we are aware of God's presence in our lives, there will always be real conversion. Ang last, bako sa nang awareness of our human vulnerability, awareness of God's presence. Igwamang kitang dapat na di paglingawan. We should always be aware where we are going. Our vision, pasaing kita. Ang buhay ta, temporary sa nasa kinaba na ini. Although, pigantaram ko sa mga taga-bigaa, ang wish ko dyan, sana mag 20 years ako dyan sa bigaa. Tapig compute ko, ngunyan 45, 47, 65, ma-prepare na pag-retire after 20 years. Kaya, habang kami nagugurang, nagluluya na, ako unmiman na kami limitado, na kami, day minakaya, ang kaya mi kaitong aki pa.
But aware of our frailties, aware of God's mercy, it is good that we don't lose our sight of our real vision. Masain kita sa harong min kagurangnan. Mga tugang, ang paghandang ini napoon sa dua, sa pamilya. Kaya ngunyan ang theme nakapokus sa pamilya. Preparedness should start in our family. Most especially the youth. Kaya sila ang prophets of the future. Minsan aki kita, kaipuhan na aware kita, kaining tulong bagay na ini, na kita fragile, na ang mahal ni Diyos is coming to meet us, He is present, in that we are called not to live here on earth, but to be with God in heaven. Kaya kaginayon kan simbag sa Salmo, na uugma ako, kan sabihan ninda, maduman kita sa harongkan kagurangnan. Allow me to end this reflection with a prayer. Ini ang pinag-compose kong prayer. Na-inspire ako dyan sa bigaa habang pigahiling ko ang sa kuyang mga parokyano kay libahan dyan sa parokya. Help us, Heavenly Father, to be aware of your presence in our lives, guiding us through moments of joy and struggle. Remind us of our vulnerability as we navigate this fleeting journey, knowing that life is but a vapor in the grand tapestry of your creation. As we reflect on the readings of this first Sunday of Advent, may we remain vigilant and prepared for the moments when you call us to eternity. Grant us the strength to live with purpose and grace, cherishing each day as a precious gift from God. Lugod sa tabang ni Birhen Maria, mahal na ina, Immaculada Concepcion, asin pamibi ni San Andres, kita man lugod perning maging preparado sa pag-atubang sa mahal na Diyos.